unahin na natin ito. Ito, unahin natin yan, ha. Ito po si, ayan, ito. Today, ayan, ang ganda ng sinabi niya, Basahin natin, ha. Mga single dyan. At mga naakit sa mga naka-uniforme. Single pa kaya si Kuya? Ang ganda na sinabi dito. Today, I stand before you as a proud individual. I recall a time when I was proud I was proud to wear the badge and uniform, especially during the term of former President Rodrigo Duterte. However, I'm now ashamed. Naku, Tore. Yan ang ginawa mo sa mga bata mo. Ngayon ay nalulungkot na sila, ay nahihiya na sila pala. I'm now ashamed to have worn that uniform, knowing that institution has deviated from its true purpose. Naku po. The PNP, which was once a symbol of pride and service, has become a tool for politics, a personal gain. It is disheartening to see how the men and women in uniform are being used to serve interests that are not aligned with the welfare of the Filipino people. Ganda nun, Brad. Panalo yun. Panalo tong tropa natin na to. Diba? Sabi niya dito, yung mga uniform personnel are being used to serve the interests that are not aligned with the welfare of the Filipino people. Alam niyo mga kababayan, eto lang may kumausap sa akin kanina, sabi sa akin kanina, alam mo, kung talagang ang intensyon nila ay maayos, mabuti, at sa legal na pamamaraan, hindi nila itatago itong mga nangyayari na ito. Kasi tinatago nila itong mga nangyayari na ito na 'di ba? Yung mga bakit to kanyo? Ito isipin niyo na mabuti ito. Hanggang kaduluduluhan, deny sila ng deny na aarestuhin nila si Pangulong Duterte. As a matter of fact, ang dami naglalabasang news. Kaya daw pumunta si Pangulong Duterte sa Hong Kong para takasan ang pag-aaresto ng ICC. 'Di ba? Ang dami kaya galit na galit po ako kasi bakit ako personal alam kong hindi. Bakit to? 'Di ba sinabi ko nga sa inyo, planado na yung Hong Kong namin for more than a week, and we all know na Duterte is coming. So, hindi ito plano lang ng biglaan. Ito alam ng sambayan ng Pilipino na ito talagang planado na. At hindi tatakas si PRRD. At kung lumabas man yan, ay haharapin niya. And as a matter of fact, he did. As a matter of fact, dapat gabi pa siya uuwi. Inagahan niya na. Gusto niya nang harapin. Ganun katikas ang ating Pangulo. Pero kakadulo-duluhan niya, sinasabi ko nga sa inyo, itinatanggi pa ng ating gobyerno. 'Di ba? Keso wala daw silang alam, keso ganito. Ibig sabihin, meron talagang lantarang pagtago sa pag-aresto ni Pangulong Duterte. Kung walang masama, bakit mo itatago? Kung hindi illegal, bakit mo itatago? Ibig sabihin lang talaga, kaya tinago, para hindi ma-question legally. 'Di ba ho? Eto nga, isa pa. Alam naman po natin, 'di ba? Hindi naman po natin sinasabing wag niyo i-serve 'yan. It's your right. It's your prerogative, 'di ba? Dahil mahinang nilalang yung ating presidente at kailangan maging sunod-sunuran siya sa dikta ng mga banyagang prerogative niya 'yan. 'Di ba? Prerogative niya na sundin yung ibang bansa. Even if we have our own sovereignty, prerogative niya yan kasi siya ang presidente. Di ba ho? Pero gayon pa man, hindi sinunod yung tamang proseso. Paulit-ulit na sinasabi yan kasi ang kanilang argumento ay hindi na daw tayo, parang nag-backfire daw yung ginawang pag-alis ni Pangulong Duterte sa ICC kasi the procedure in the Article 59 is no longer tawag dito, hindi na daw siya applicable because we are no longer under the ICC. Hindi na daw applicable yung rule ng Article 59. So parang nag-backfire daw. Yun ang sinasabi ng ilang mga gunggong na mga abogado. Pinaliwanag po yan ni Atty. Torion. Pinaliwanag po yan ni Atty. Torion na bakit kailangan pa rin pong sundin
yung Article 59. Again, it is because the reason why you are arresting, it is ICC. Kung sanang hindi yung ICC ang mag-aaresto, yung nag-search ng, nag-serve ng warrant, abay pwede natin gawin dahilan yun. Hindi tayo nasa ilalim ng ICC, hindi natin sinusunod yung ICC. Kaya lang, hindi nyo pwedeng paikot-ikutin ng mga Pilipino. Talagang ICC ho ang nag-serve, nagbigay ng warrant, ICC po. So, ibig sabihin po mga kababayan, we have to follow yung Article 59. Hindi pa pwedeng hindi sundin yun. Parang ano to? Ano lang? Ang susundin lang natin yung kalahati. Ano ibig ko sabihin? Sundin natin yung warrant, pero hindi natin susundin yung Article 59. Imposible ho yun. By serving the warrant of ICC, you are following the ICC. Therefore, Article 59 should apply. Ganun lang kasimple ho yun. And Article 59 says, you have to surrender first to the court, local court, ang Pilipinas. And let the court, kasi sabi nga, meron po akong napanood dyan, napaganda ng paliwanag niya, kahit kailan, hindi pwedeng mas makapangyarihan ang batas na nasa labas kesa sa nasa loob. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa pwedeng mas makapangyarihan ang batas ng ibang bansa kesa sa batas natin. Lahat ng batas sa ibang bansa must comply with our law. And in our law, there is such term as due process. Everyone must receive a due process. Hindi po pwedeng hindi. And that due process, kailangan mong humarap sa korte sa Pilipinas. Bakit mo dinala sa Villamor? Bakit mo dinala doon? May korte ba doon? Anak ka ng wewe, oh. Bakit mo dinala? Kaya nga tama yung sinasabi ni Kuya na wala, you are serving the interest of yung mga politiko po. Wala nang iba. Yung mga politiko po ang sinusunod ninyo. Ito po, it's time for us to acknowledge the remarkable strides he made in our country, si Pangulong Duterte. Developed to honor the commitment to the Filipino, we owe it to ourselves, our children, and the generations to come. Ensure that his efforts are not in vain. Let us come together to show our appreciation for his service and to continue his mission of creating a better future in our nation. As a proud Filipino, together we can make difference and protect the former president. We can show our support by being vigilant, speaking out against injustices, and promoting the values that he stood for. Ang galing, Brad. Ang galing mo, Brad. Ay, mali. Ito pala. Let us unite in our quest for a better Philippines. A Philippines that is worthy of the sacrifice and effort of our President. Mabuhay ang Pilipinas. Saludo ko, sir. Saludo ko sa iyo, ha. Hindi ka lang mukhang matikas at malinis sa katawan. Paano ba kung anong tinitingnan mo? Malinis siya sa katawan. Tinan mo. Bakit? Nililinis niya yung radyo niya. Kayo naman. Ayan, di ba? Sino pa? Ito pa. Ayan. Ayan. Ito yun. I am not in the service anymore. Kaya, yes, sasama ako sa people power. Kung si Tatay Digong handang mamatay for Filipino people, so do I. You can count on me. Grabe yun, Brad. Panalo. Ang tanong, mga kababayan, kayo ba handa? Hindi, yun ang tanong. Handa po ba kayong mamatay para sa inyong bayan? Ang ganda nung kanta na yun, di ba? Nang mamatay, tama ba yung lyrics ko? Baka mamaya ako ang mabash dito, Tama. Hindi, kasi alam mo naman, magkamali ka lang ng words. Delicates ka na, di ba? Totoo naman. Nang mamatay ng dahil sa'yo. Kasi may naalala kong kanta. Basta, kaibang kanta. Kaya tuloy nami-mix up ko, di ba? So, sa totoo lang, mahirap. Aminado ako sa inyo, mga kababayan. Mahirap. Kung alam nyo lang yung panggigipit na nangyayari sa buhay ko, ngayong panahon ng, marami akong hindi pa nakikikwento Kung paano ako ginigipit ng putang inang gobyernong to. Kung paano ako pinapatahimik, kung paano pinapatahimik ang grupo ko. Kahit wala na ako ang inuuna nila dahil alam nila na tayo po yung nangunguna sa Banateros. Pinamumunuan po natin yun. Although, I can say, even if wala ako dyan,
yung mga nasa Banateros, tatayo at tatayo yan. Lalaban at lalaban yan. Hindi yan yung nakantil nila si Banat Bay, uurong na mga bayag namin. Hindi. Mas matikas pa sa akin yung mga tao na nandyan. Mas matatapang pa po yung mga yan kaysa sa akin. Yun ang masasabi ko. Kaya, wag lang ako, pati sila din. Hindi, joker lang po. Hindi, alam nyo mga kababayan, marami po talagang pangyayari sa aking buhay na napapag-isip ka. Di ba? Ito ba ay worth it pa? Ito bang pinaglalaban natin ay worth it pa? Anyway, wala naman akong anak eh. Di ba kasi lagi nila sinasabi, let's fight for our country para sa ating mga anak. Di ba? Yan ang ano doon eh. Sinasabi nila, labanan lumaban tayo para sa ating bayan dahil sa ating mga susunod na henerasyon. Minsan nga, piloso po yung utak ko eh. Gago rin tong utak ko minsan eh. Minsan napapaisip ako, kayo na lang, wala naman akong anak eh. So okay lang, kayo na lang ang lumaban. Di ba? Kaya lang alam mo, nung nakita ko yung si Pangulong Duterte, sabi ko, grabe ito. This is the person na talagang sobrang lumaban para sa Pilipino. Mantakin mo, mga oligarch, pinagbayad niya ng tax. Hindi o ordinaryong, ano yun? Bakit? Kung maaari ko lang ikwento sa inyo yung mga alok sa kanya. Kung magkano ang alok sa kanya just to babawasan yung babayaran na tax, hindi niya tinanggap. Di ba ho? Saan nga nakakita ng ganyang klaseng presidente? You want a zero corruption na sinasabi ninyo? Ito ho yun. Hindi ho madali na pagbayarin mo ang mga ibang tao. Lalo na yung mga oligarch. Tandaan natin ha, ang oligarch ang naglalagay ng mga nasa posisyon. Their money, pera ho nila ang naglalagay sa mga posisyon. Paano mo lalabanan yan? Di ba? Pangalawa, drug lords. Etong mga drug lords na ito, hindi naman po ito mga ordinaryong drug lords eh. Ano ho ito? Kartel ho ito. Galing pa ho sa ibang mga bansa ho ito. Kung papanoorin nyo yung mga documentary, movies about this, hanggang sa kaduluduluhan, grabe ang pera nito mga to. Kung may gusto silang ipapatay, kaya nilang ipapatay anytime. Lumaban, no? Siya nga nakakitang presidenteng sa gitna ng matinding rally ng mga makakaliwang komunista, lumabas siya para harapin sila. Di ba? O sabihin mo, may PSG naman. Oo, anong magagawa ng PSG kung magbato ng granada dun? Di ba? Wala. Handang mamatay itong taon to. Handang mamatay hanggang kaduluduluhan, hanggang may sakit na siya, hanggang malapit na ho siyang kunin ng Panginoon. Sabi niya, handa ako na ibigay ang buhay ko sa bayan. Alam mo, ewan ko. Kasi ito mga kababayan, sabihin ko na sa inyo matindi ito. Let's us all say and assume. Assume na natin. I-assume na po natin mga kababayan na totoo yung sinasabi nila. Na totoo yung sinasabi nila na pumatay si Duterte ng mga drug lords at maraming nadamay na inosenteng Pilipino. Alam mo, kailangan natin yun eh. Kasi, nung panahon na bago siya pumasok sa Pilipinas, bago siya maging Pangulo, ang bentahan ng droga nasa tindahan na. Nasa kanto na. Parang yung kung ano yung nangyayari ngayon. Ang drugs kaliwat kanan na. It's a radical problem that needs a radical solution. Kailangan merong gumawa ng kakaiba. May magbigay magbuwis ng kanyang buhay para mawala itong matinding kalaban. At ang kalaban nun, hindi lamang po mga drug lords, pati ho mga maraming mga pulis. Yan ang kalaban niya.
maging mga komunista, mga NPA, kalaban niya po yan. Tandaan ninyo. Sabi nga nila, yung mga NPA daw, nabubuhay sa pagdi-dealer na rin eh. Yun ang sinasabi noon eh. Kaya yan, nilabanan niya ho yun. Ganon katindi mga kababayan ang nilabanan niya. At handa siya na makulong. Di ba sabi niya nga, akin to. Handa ako makulong para sa mga to. Alam mo, ang tawag mo doon, hindi puro salita. Putang ina itong ating gobyerno ngayon. Puro salita. Walang sinabing hindi binaligtad. Di ba ho? Hindi lang, ang pinakamatindi na nga ho dyan, yung limputang inang bigas na yan eh. Di ba? Napakarami pa pong iba pang mga pinangako na hindi naman tinupad. Sige nga ho, tanungin ko kayo. Nagkagulo tayo nun dahil sa importation of rice. Nagkatama, naalala nyo? Nung binibintang nila kay Atty. Vic, importation of rice. Anong ginawa nilang kunwari solusyon? Tinanggal nila si Atty. Vic. Tanungin ko kayo, may nagbago ba? Di ba nag-import pa nga, kaliwat kadan? Ngayon nakikita natin saan napupunta. Ayun, pinamimigay ng mga politiko. Tama, mali. So, ibig sabihin, ibang sinasabi ng Pangulo, ibang ginagawa niya. Itong Marcos na ito, ibang-iba. Magkaiba talaga. Pero tanungin ko kayo mga kababayan, si Pangulong Duterte nagsalita, handa siyang mamatay para sa bayan. Eto na yun. Alam mo, ako, it's heartbreaking kasi sabi ko nga sa inyo, matindi ho yung mga napapanood natin. Ito pa, isa pa. Sandali. Huwag ka nang tumawag. Sino ba ito? Tawag pa. Kita ng automatic o design. Di ba? Ito pa, isa pa. Ito pa si Ma'am. I was once proud of the Philippine National Police, living my childhood dream of serving and protecting the people, especially those who couldn't protect themselves. But in 2024, I made a decision to resign. There's a line in the Pledge of Loyalty that says, if you must grow, condemn. If you must grow and eternally find fault, resign your position. And so I did. Imagining that, dedicating your work to a life of dream only to walk away without regret. Naku, ang tindi nun. Yun yung matindi dito eh. Pangarap mo maging pulis. Marami sa atin yung ako dati pangarap ko rin maging pulis. Na nung bata ako actually hindi pala pulis, sundalo. Pangarap ko nun maging sundalo. Kasi talagang nararamdaman ko na gusto kong ipaglaban ng ating bayan. Kaya lang nung nagkaroon ng naalala ko nun signing yun sa PMA sa eskwelahan ko. Merong mga tinanong, nung panahon na yun, ewan ko ngayon kung ganun pa rin. Malabo iba yung mata mo, sobrang labo. May sakit ka ba? May asthma ako, tsaka may ganito ako. Tapos, anong height mo? Kailangan ganito requirement. Alam nyo, walang niya. Lahat, hindi ako pumasa kaya hindi po ako nakapag-training Hindi ako nakapasok. Ayan, So, ang hirap nga, sinasabi nga nito, na kahit pangarap mo, hindi mo magawa. Diba? Hindi mo na siya ngayon. Kailangan mo na siyang iwan. Kahit pinangarap mo, naging pulis ka, pero kailangan mo na siyang iwan. Yun ang masakit doon. Ito pa, sabi to my former president, PRRD, you didn't just give me the opportunity to fulfill my dreams of better serving and protecting the people, but also you give me genuine love and unwavering support. Words will never be enough to express my gratitude to you. My heart goes out to my former colleagues in PNP, AFP, and other MIU who cannot openly show their love and support for you. Ano yung MIU? Ay sa tingin ko, men in uniform Who cannot openly show their love and support for you. Their silence is not by choice, but by circumstances. We are all burdened by the fact that you stood for us, protected us, even at the cost of your own life and freedom. And yet, painfully, we cannot openly return the same protection to you for all that you have done, for the sacrifice of you continue to make. Thank you, FPRRD. You will always have my deepest respect and gratitude. Palakpakan.
Iba talaga, iba ho talaga ang mga tikas na mga kapulisan natin ngayon. Ha? Talaga namang masasabi mong wow, wow. Ha? Grabe ho. Ito si Ma'am, ito tinatawag na babaeng mas matapang pa dun sa mga ibang umaresto kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Duterte. May mga matatapang dun eh. Actually, nung pinanonood ko yun, grabe. Kasi yung isang parang PSG niya yun, yung sa kanya security, ano ho yun, napakabait na tao nun. Talagang dedicated sobra sa pagsisilbi kay Pangulong Duterte, tapos hinatak-hatak lang din ng ganun. Mamaya papakita natin yung video na yan ha, para maunawaan ninyo. Ito naman oh, sana walang music. May share ko lang sa inyo. Nakita nyo yan? Oh. Yung uniform na yan? Oh. Mamimiss ko yan. Kaya abangan nyo ang aking kwento ng aking buhay Abangan ko yan. sa pagtatapos ng aking serbisyo. May share ko lang sa inyo. Abangan ko yan ha. Pero yung mga single dyan ha, easy lang ha. Medyo pogi-pogi si Sir. Naku po, patay tayo dyan. Matigas si Sir ha. Bakit yung mga nagre-resign, mga pogi, magaganda, no? Yung mga naiwang kamukha ni Tori lahat, no? Di ba?